Mapagpalang araw, mga kasawlok! Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Nakapunta po kami ng syudad at mall ni Rayray nang walang ligo-ligo. Panahon pa yan saw anyang kasagsagan ng dimla anyang January. Andyang eka magdilo, pwede. May nakita po akong trouser para kay Raya. Kaso, niyang abalo ke presyo saw, binalik ke. Kaya bekem budget tam for today's video. Opo, dito po tayo ngayon sa Angeles para bumili ng bagong linoleum para sa kusina. Pero bago po yan ay magla-lunch muna tayo dito sa food court sa may Nepo Mall. Mag-aalas 2 na po kasi yan ng hapon at wala pa tayong kain. Di nga po pala natin kasama si Ate Jan dahil na kay Ate Malo po siya ng panahon na yan. Naka-budget meal lang po pala tayo ngayon kaya ayan po ang nagustuhang kainin ni Raya. Food combo na 69 pesos, meron ka ng 1-piece chicken, pansit gisado, isang rice, may kasama pa yung gravy at soup. Yan naman po palang bibimbap ang sa akin na 130 pesos plus 15 pesos na kimchi. May kasabihan pa nga po ang mga Korean para sa masarap na bibimbap ay dapat daw po tama ang pagkakahalo para mag-combine lahat ang lasa nito. Pero sa bibimbap na yan kahit papaano ang pagkakahalo niya ay masarap talaga. Pag pumupunta kami ng Nepo or pag dito kami sa food court kumakain, ay di pwedeng mawala sa akin ang bibimbap na yan. Kahit yan lang po ang kainin ko ay solve na solve ako, lalo na at once na blue moon lang kami mapadpad dito kaya ginagrab ko na ang opportunity para makain ito. Kung mapapansin nyo po sa mga previous cravings mukbang natin, ay hindi a-absent ang bibimbap ng food court sa Nepo. Mukhang nagustuhan naman ni Raya ang in-order ko po sa kanya. Kita naman po, di ba? Pati gravy makakasaw nip-nap na, pati nasi, mesimut. Pero yung pansit, tatay ingkanit. Pagkatapos nga din po namin kumain ay dumiretso na kami dito kung saan tayo bibili ng linoleum. Bungad pa nga lang po ay nakita ko na ang gusto nating design na wooden accent. Ang kaso nga lang po ay di ko nagustuhan ang kulay. Medyo orangey po kasi yan sa personal, kaya tumingin tayo ng ibang kulay. Kulay choco brown po pala ang nakita ko na maganda ang kulay. Hindi po yan masakit sa mata at may pagka-wooden accent din po. Bago tayo umuwi ng Porac ay dumaan muna kami kay Aling Puring dito sa may kutkut para ibili ng pang-snacks ang mga bata. Bukas po kasi ay meron silang film viewing activity sa school nila. Si Rayray na din po pala ang pinapili ko na pang-snacks nila para sure naman po na gusto nila ang babaunin nila. Dito ko na rin po sila ibinili ng mga drinks nila. Mahal naman po kasi pag dun sa mismong sinihan ko sila ibibili. Tipid mo, Nedar, bala mo tutu. Meron din po pala kaming nadaanan dito sa Santa Cruz na nagtitinda ng mga merienda, gaya ng turon, banana Q, dynamite, Shanghai at lumpiang toge. Kaya bumili na din po kami para pag-uwi ay makamerienda tayo. Pagkatapos naming magmerienda ay naglinis na din po kami agad sa kusina ni asawa. Ayan po pala ang itsura ng dati nating linoleum. Kahit hindi naman po madumi ay nagmumukhang dugyot ang kusina dahil sa butas-butas na po ito. Medyo marupok po kasi yata ang nabili natin dati na linoleum. Parang ikaw lang, char! O dahil lagi lang tayong nagluluto dito sa kusina dahil sa pag-food tray. Laging naaapakan at pag sobrang busy, ay di na namamalayan na bubutas ito kakagayod. Nanong kakagayod? Yan Tagalog, kakagayod po ng gamit. Numpisahan ko na rin pong inilikas ang mga kagabitan na dapat linisin. Actually, buong kusina po pala ay nailikas natin para linis na linis po ito. Dito sa lababo ko muna inilagay ang ibang mga gamit. Ay rugo, akakit ko pa yung kelat-kelat, mapagal na ako. Nagwalis muna po ako dyan ng mga 20 times para walang bukol-bukol na buhangin pag nilagay na natin ang linoleum. Sa paglalagay naman po ng linoleum, bale ipinataw na lang natin ang bagong bili dun sa previous na linoleum natin. Medyo bukol-bukol din po kasi ang pagkakasemento ng ating sahig at hindi pantay-pantay. Ewan ko nga ho at may bukol-bukol ang ating sahig. Ganyan na po kasi yan nung nabili natin ang bahay. May mga nagsasabi din po, bakit di na lang daw namin ipatiles kesa sa papalit-palit kami ng linoleum? Ang sagot ko lang po ay bukod sa di po kaya ng ating budget, ay kung magpapatiles po kami ay papagawa na lang kami ng maliit na kubo sa hasyenda natin. Ang presyo po kasi ng tiles sa buong bahay ay pwede na kaming magpatayo ng maliit na bahay kubo
Pero kung ibibigay at loloobin po ni Lord, malay po natin isang araw ay makapagpatiles na tayo, makakapagpapatayo pa tayo ng bahay kubo. Balik na po tayo sa paglilinis. Binalik ko na po sa dating pwesto ang mga gamit, gaya na lang po nitong lamesa na patungan ng ating mga kubyertos. Naghugas na din po ako dyan ng plato dahil naalikabukan po ang mga ito kaninang naglilinis tayo. Na-brush ko na din po ang buong lababo. Ganon din po ba kayo mga kasawlo? Auto-brush din ba kayo sa mga lababo nyo pagkatapos nyong maghugas ng plato? Ayaw ko po kasi ng madulas at sumisebong lababo. Ewan ko ba, tutwa na yata talaga yung bili. Makay rito pag marinat ing lababo, bala mo makapaling buntok ne, patsaan na karakal marinat. At sing toyang ne, panekuskus mo kanyan keng stove mo ne, uli mong bayuya. Ang gamong mo muna yan, uy, bala mo yung kilig mo muna mo yan. Riniltok ne ha. Ililipat ko din po pala ang pwesto ng ating mini pantry para lumuwang-luwang naman po sa ating kusina. Nilabas ko na po kasi ang mga kahon-kahon dito sa kusina. Mga heavy duty, nakalan po kasi ang mga laman nun at mga plato na pang-okasyon. Pinalagay ko muna kay tatay sa likod ng tindahan. Halati na kasi ng baleywa nakakarakal gamit pang kusina. Ngayong tumatanda na po kasi ako ay nawiwili akong mamili ng gamit sa kusina. Lalo na at hilig ko po talaga ang pagluluto. Uy, tiyanay nga manwan ko, ya, mapagal na kakanyan ne, kakatak na kaya. Madami-dami din po pala akong natapon ng mga expired na ginagamit sa pag-bake dyan. Gaya ng powdered sugar, kokwa, baking soda, yung mga binigay ni Tito Chokoy na sangkap pang biryani. Nawala po kasi sa isip ko yung mga yun dahil nabisi tayo nitong nakaraan sa pag-food tray. Pero hiningi ko na po ng sorry yun kay Lord kung may mga naitapon man akong mga pagkain. Pinalik ko din po pala ulit kung saan ang designated na pwesto ng mga gamit at pagkain dyan para di ko po makalimutan kung saan ko nailagay. Talagang liklukan niya nga tsintoyang o makanano sobra na ako pagaliken kasaw. Tangkay sabayan da ako pa dang adwang babayita ken, ako pa kapagluto maranop no kanu. Hi, thank you Lord po at natapos din ako. Alam mo yung tipong pag inumpisan mo ang paglilinis lalo na sa kusina, bala mo walang katapusan. Pero yan naman po ang masarap sa pakiramdam pag naglilinis ka. Yung tipong kahit napagod ka at mainit yung ulo mo, matatanggal at matatanggal po pag sobrang luminis na. Ayan po, sobrang ganda sa mata ng ating bagong linoleum. Bagong bili din po pala ang ating mga kortina. Sobrang linis na at di na masyadong nakakairita sa paningin ng ating kusina. Hanggang dito na lang po, God bless!